Beelzebub pinagpawisan. Hindi dahil sa laban, kundi sa napakalaking itim na aura sa likod ni Nostradamus. Isang presensyang, hindi banal. Hindi rin makatao. Sa isip niya, isa lang ang tanong, tao pa ba siya, o halimaw na? Ngunit mas nakakatakot pa roon, ang ngiti ni Nostradamus. Dahil sa mga susunod na segundo, hindi siya lalaban. Manghuhula siya. Isang hula para kina Adamas, at Beelzebub, isang hinaharap na hindi nila matatakasan. At sa malamig niyang tinig, sinabi niya, magkakatotoo ito. At biglang, natahimik ang lahat. Pero ano nga ba ang hulang iyon? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Kabanata 117. An Enormous Shadow. Sa pagpapatuloy ng kabanata, malinaw na ipinahayag ni Heimdall ang isang bagay na halos imposibleng paniwalaan, ang banal na sibat na Gungnir, kasama ang itinuturing na pinakamalakas na depensa, ang mahiwagang barrier na Fafnir, ay parehong binalagbag lamang ni Sakete Kintoki. Hindi lang iyon, nagawa pa ni Kintoki na sugatan si Odin, isang malalim na tama sa balikat, gamit lamang ang purong lakas ng kanyang katawan, habang ibinabalik niya rito ang sarili nitong banal na sibat. Habang nagngangalit ang laban sa arena, may ibang tagpo namang tahimik ngunit mas lalong mapanganib na nagaganap sa isang silid. Kalat ang mga gamit sa sahig, tila sinuyod ang bawat sulok. Sa gitna nito, isang misteryosong nilalang ang tahimik na nanunood sa telebisyon, hindi makapaniwala, ngunit halatang namamangha. Ayon sa kanya, sinalubong ni Kintoki ang kapangyarihan ni Odin ng walang banal na sandata, sariling lakas ng katawan lamang ang puhunan. Isang bagay na hindi niya akalaing masasaksihan. At sa kabila ng pagkabigla, may bakas ng tuwa sa kanyang tinig. Dito unti-unting nabunyag ang katotohanan. Ang nilalang na iyon ay walang iba kundi si Nostradamus, walang takot na pumasok sa mismong silid ni Odin at hinalughog ito upang hanapin ang tinatawag na Four Treasures of Calamity. Ngunit sa kabila ng kanyang masusing paghahanap, nananatiling misteryo kung saan ito itinago ng Supreme God ng Norse Pantheon. Sa kanyang paglabas mula sa silid, agad siyang napansin ni Adamantine, na siya ring si Adamas. Sa isang iglap, nagbago ang atmosfera. Mariing hinarap ni Adamantine ang di inaasahang panauhin, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at pagdududa. Sino ang nangahas na pumasok sa silid ni Odin? At ano ang tunay nitong pakay? Ngunit hindi siya agad tumigil. May isa pa siyang tanong, kung may napansin ba ang kaharap, isang malungkot na nilalang na may mabigat at madilim na aura, na tila gumagala sa mga pasilyo. Hindi pa man nakakabitiw ng sagot si Nostradamus, biglang naningkit ang mga mata ni Adamantine. May mali, may naamoy siya, isang presensyang hindi dapat naroroon. Ang amoy ng Helheim. Sa sandaling iyon, nanlaki ang mga mata ni Nostradamus. Alam niyang delikado na ang sitwasyon. Sa kabila ng tensyon, pilit niyang itinanggi ang lahat. Aniya, napadaan lamang siya at hinahanap ang palikuran. Ngunit hindi iyon pinaniwalaan. Sa hindi kalayuan, dahan-daang kumalat ang nakakatakot na presensya, ang divine weapon ni Beelzebub, nakatutok kay Nostradamus. Walang pag-aalinlangan, binalaan siya nito, walang saysay ang magsinungaling. Napaatras si Nostradamus. Doon na rin nalinaw, si Beelzebub ang hinahanap ni Adamantine kanina. Sa isang mabilis na galaw, winasak ni Beelzebub ang hood na nagtatago sa mukha ng kanilang kaharap. At doon, tumambad ang katotohanan. Isa itong tao. Gamit ang kanyang gadget, agad na inalam ni Adamantine ang pagkakakilanlan nito. Ilang sandali lang, lumabas ang resulta, 78% confirmed. Siya ay si Nostradamus, propeta ng sangkatauhan. Namatay noong 2 ng Hulyo taong 1566. At pagdating sa kabilang buhay, agad na ikinulong sa Helheim bilang isang subject for monitoring. Isang kaso na hanggang ngayon ay walang malinaw na paliwanag. Habang pinoproseso ni Adamantine ang impormasyong iyon, si Beelzebub naman ay tila matagal nang alam kung sino ang kanilang kaharap. At doon bumalik sa alaala ni Adamantine ang ginawa ni Nostradamus. Ang baliw na Sumire sa Bifrost. Ang mandirigmang kusang nagnais na ipatapon sa Helheim. Kasabay nito, muling umalangaw-ngaw sa kanyang alaala ang mga salitang minsang binitiwan ng kuya Hades niya, may bahagyang ngiti, ngunit may nakatagong babala. May isa na namang problem child ang dumating sa Helheim. Sa kabilang banda, tila natuwa pa si Nostradamus nang marinig ang nasabi ni Hades sa kanya. Ngunit hindi na nagpatumpik-tumpik si Beelzebub. Direkta niyang tinanong, bakit naroroon ang isang mandirigma ng sangkatauhan sa lugar na iyon. Ngumiti lamang si Nostradamus, isang ngiting hindi mabasa.
At iyon ang lalong nagpainit sa sitwasyon. Lalong tumindi ang nakakatakot na aura ni Beelzebub. Muli niyang iginiit, walang silbi ang panlilinlang. Alam niyang ang tunay na pakay ni Nostradamus ay alamin ang motibo ni Odin. Sa isang iglap, kumilos si Nostradamus. Mabilis siyang nagtungo sa bintana, handa nang tumakas. Ngunit bago pa siya makalayo, bigla siyang nadakma. Si Adamantine. Mahigpit ang hawak sa kanyang damit, at may kumpiyansang binitiwang salita, kahit pa sa sobrang takot ay mapaihi si Nostradamus sa kanyang saluwal, wala itong dapat ipangamba, dahil mananatili iyong lihim at hindi nila kailanman ipagkakalat. Ngunit sa likod ng biro, malinaw ang intensyon. Hindi siya pakakawalan. Muling tinanong ni Adamantine, ano ba talaga ang pakay niya? Dito nagbago ang ekspresyon ni Nostradamus. Nawala ang biro, naging seryoso. At sa isang simpleng galaw, hinawakan niya ang braso ni Adamantine. Sa parehong sandali, may naramdaman si Beelzebub. Isang panganib. Agad niyang binalaan si Adamantine na bitawan ito. Ngunit huli na ang lahat. Sa loob lamang ng isang iglap, may kakaibang nangyari sa braso ni Adamantine. Unti-unti itong nasisira, parang may pumuputol mula sa loob. At sa likod ni Nostradamus, isang napakalaking maitim na anino ang lumabas. At sa susunod na sandali, putol na ang braso ni Adamas. Nakalutang ito sa ere, sa harap mismo ng mandirigmang kanyang minaliit. Hindi pa rin maunawaan ni Adamas kung paano, sa loob ng isang kisap mata, naputol ang sarili niyang braso. Walang malinaw na galaw, walang bakas ng teknik, para bang mismong realidad ang bumaluktot laban sa kanya. Samantala, si Beelzebub ay nanatiling tahimik ngunit hindi kampante. Nakatitig lamang siya kay Nostradamus, sinusuri ang bawat galaw, bawat hininga, bawat pahiwatig ng presensyang hindi niya maipaliwanag. Sa wakas, nagsalita siya. Anong klaseng halimaw ka ba? Ngunit ang isinagot ni Nostradamus ay isang tawa, magaan, halos walang pakialam. At, ano nga ulit yung tanong mo? Parang binubura lang niya ang tensyon. Parang wala siyang ginawang karumal-dumal, ilang segundo pa lang ang nakalipas. Ipinaliwanag niya, sa tila inosenteng tono, na gaya ng sinabi nila, tao lang siya. Isang oracle. Nagulat lang daw siya sa biglaang paghawak sa kanya, kaya napasobra ang kanyang reaksyon. At bilang paumanhin, basta na lamang niyang inihagis pabalik ang putol na braso ni Adamas. Sumabog ang galit, ngunit hindi pa tapos si Nostradamus. Sa isang biglang pagseryoso, binitiwan niya ang isang hula, balang araw, silang tatlo ay magiging magkakaibigan. Hindi yun biro. May bigat ang kanyang boses. May katiyakan. At iyon ang lalong nagpaalab kay Adamas. Sa sandaling iyon, malinaw ang pasya niya, tatapusin niya si Nostradamus dito at ngayon din. Muling tumubo ang kanyang braso, ngunit mas mabagsik, mas mabigat ang presensya. Isang anyong mas malapit sa halimaw kaysa sa Diyos. Ngunit bago pa siya makasugod, biglang sumangaw ang makapal na usok mula sa magkabilang braso ni Nostradamus. Itinaas niya ang mga kamay. Nagtagpo ang kanyang mga palad, at sa isang iglap, kumalat ang usok sa buong pasilyo. Smokescreen pa talaga, sigaw ni Adamas. Tatakas ka na ba? Ngunit natawa lamang si Nostradamus. Gaya ng sabi ni Brunhilde, napakadaling asarin ng mga Diyos ngayon. At kasunod nito, nagparami ang kanyang anyo. Napakaraming Nostradamus ang sabay-sabay na lumitaw sa makapal na usok, lahat identical, walang kahit anong pagkakaiba. Hindi na nag-isip si Adamas. Sumugod siya, galit na galit. Akala mo may silbi ang panlilinlang mo, wika niya. Ngunit sa bawat suntok, wala. Tumatagos lang ang kanyang mga atake. 1, 2 at 3, lahat, huwad. Sino sa inyo ang totoo? Sigaw niya, halatang nabubulabog. Mula sa likod, malamig na tinig ang sumingit. Tumigil ka na. Si Beelzebub. Walang saysay ang ginagawa mo. Ngunit sa sukdulang galit, ipinangako ni Adamas na papatayin niya ang bawat Nostradamus sa harap niya. Samantala, si Beelzebub, nakakita na ng sagot. Lahat ng nasa harap nila ay peke. At doon niya napansin ang isang maliit na bagay sa sahig, isang mekanismo, isang bakas ng panlilinlang. Tinapakan niya ito, at sinira. Sa sandaling iyon, nabunyag ang totoo. Sa malayo, malapit sa bintana, naroon ang tunay na Nostradamus. Kalma at relax na. Parang hinihintay lang na mapansin. Nahuli mo rin ang ginawa ko, wika niya kay Beelzebub, may halong aliw. Hanggang dito na lang muna. Ngunit bago tuluyang mawala, muli siyang nagsalita. Mas malalim. Mas kakaiba ang tono. Alam mo, ako na wala na sa katinoan, ikaw na binura ang pag-iral, at ikaw na isinumpa. Isang sulyap kay Adamas, isa pa kay Beelzebub.
Tayong mga tinatawag na problem children ng Helheim, ngumiti siya. Sa tingin ko, magiging napakabuting magkakaibigan tayo sa hinaharap. Isang hula. At ayon sa kanya, madalas itong magkatotoo. Sa isang kisap mata, naglaho siya. Tuluyang nawala. Naiwan ang katahimikan. At ang galit. Sa sobrang inis, napasuntok na lamang si Adamas sa pader, dumagundong ang buong pasilyo sa lakas ng kanyang galit. Hindi niya ito naabutan. Hindi niya napigilan. At higit sa lahat, hindi niya pa rin maintindihan. Isang hawak lang, at nawala ang kanyang braso. Sa likuran, pinulot ni Beelzebub ang naputol na bahagi. Tahimik pa rin siya. Ngunit sa loob, may gumugulong na tanong. Tao nga ba talaga siya? Sa kanyang alaala, muling sumulpot ang imaheng iyon, ang napakalaking, maitim, at nakakakilabot na aninong lumitaw sa likod ni Nostradamus sa sandaling iyon. Isang presensya, na hindi dapat umiiral. Muling bumalik ang tagpo sa bakbakan, at agad itong nilamon ng ingay. Sigawan, hiyawan at paghanga. Halos umapaw ang buong lugar sa hype matapos ang ipinamalas ni Sakete Kintopi. Para sa mga tao, hindi na ito basta laban, isa na itong alamat na nabubuo sa harap ng kanilang mga mata. Masayang-masaya ang karamihan, at para kay Hughes, malinaw ang basa niya sa sitwasyon, si Kintopi ang mananalo sa laban na ito. Sa hanay ng mga Diyos, iba-iba ang reaksyon. Si Shiva, umiinit ang dugo. Halos hindi mapakali, tila gustong sumabak mismo sa arena. Hindi biro ang makakita ng isang tao na kayang paduguin si Odin ng walang daya, at higit sa lahat, nang hindi gumagamit ng sariling divine weapon. Si Thor, tahimik, ngunit halatang napahanga. Ngunit si Perseti, nabahala. Kitang-kita niya ang dugo sa balikat ni Odin. At para sa kanya, isa lang ang ibig sabihin nito, imposible. Sa VIP room, ang mga uwak ni Odin ay hindi maitago ang kanilang pagkagulat. Tinamaan ng kanilang Panginoon ang sarili nitong Gungnir. At sa gitna ng kanilang pagkalito, isang tanong ang bumalot sa kanilang isipan, ano ba talaga ang kalaban ng kanilang Panginoon? Isang tao, o isang halimaw? Mula sa parehong silid, kumpiyansang ngumiti si Zeus. Hindi lang pangaliw si Sakete Kintopi, wika niya. Hindi siya tinawag na anti-Odin ng walang dahilan. Sa tabi niya, si Brunhilde, tahimik. Ngunit matalim ang tingin. At ngayon pa lang, nagsisimula ang tunay na laban. Sa parehong sandali, kumilos si Odin. Sa isang mabilis at walang pag-aalinlangan na galaw, hinailan niya ang nakabaong Gungnir mula sa sarili niyang balikat. Walang kirot, walang pag-aatubili, parang wala lang. Kinilabutan si Heimdall. Maging ang mga nanonood, dahan-daang napalunok, dama ang bigat ng eksenang kanilang nasasaksihan. At pagkatapos, muli niyang binigkas ang isang sumpa. Ang ika-15 cursed hymn. Sa isang iglap, muling lumutang sa ere ang Gungnir. Nanlaki ang mga mata ni Zeus. Napanganga si Brunhilde. Habang si Kintopi, nakaalerto, handa sa susunod na mangyayari. At doon, unti-unting nagbago ang anyo ng Gungnir. Mula sa isang nakamamatay na sibat, ito'y lumiit. Nag-iba ng hugis, hanggang sa tuluyang maging isang kwintas. Isang banal na relika. Ika-15 cursed hymn, in honor to Puri, the wave of life surges forth. Kitang-kita ni Heimdall ang transformasyon, mula sibat, naging necklace, at patuloy itong nagliliwanag ng matinding enerhiya. At kasabay nito, ang sugat sa balikat ni Odin, unti-unting naghilom. Sa harap ng lahat, walang natirang bakas. Hindi makapaniwala sina Kojire Sasaki at Haris. Maging si Kintopi, napatigil. Hindi makapagsalita. Sa huli, napahigpit ang hawak niya sa kanyang banal na sandata at ipinatong ito sa kanyang balikat. Seryoso ba ito? Sambit niya, may halong disbelief. Parang nandadaya ka naman, Odin. Ngunit ang sagot ni Odin, isang kumpiyansang ngiti. Tahimik, ngunit mapanghamon. Habang dahan-dahan niyang ipinapakita sa buong arena, ang kapangyarihan ng kanyang banal na kwintas. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad.